Hindi pa tapos at lalong umiinit. Ito parehong malapit sa ating Pangulong Marcos, sa mga Marcos at Romualdez. Pero dahil dito ho sa di umano'y korupsyon, mali na paggamit ng pera, kaya po hindi lumalamig ang isyu sa pagitan ng dalawang personalidad na ito. Dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Toby Tiangco ng Navotas. Kasi ang sinasabi ngayon ni Congressman Tiangco, bakit walang ginawa at hindi napauwi dito sa Pilipinas si Saldico nung panahon na speaker si Martin Romualdez. Okay? Ang sinasabi ngayon ng Congressman Navotas, nung si Saldico ang naging alibay ay magpapagamot sa Amerika, sa ilalim yan ng liderato ni Romualdez bilang speaker. At si speaker ang nag-approve ng pagbiyahe niyan na magpapagamot sa Amerika. Tapos nang pumutok ang scam ng flood control project, panahon ni Romualdez nang siyang speaker bago siya nag-resign, bakit daw hindi nagamit ang pagiging speaker para kumbinsihin si Romualdez na pauwiin ng bansa dahil sa under investigation bilang chairman ng Committee on Appropriation. Kung tutuusin, may katwiran at may kapangyarihan talaga si speaker. Kasi siya yung nag-approve para mag-travel. Natural, pwede rin siyang magsabing, umuwi ka rito, under investigation ka. Umuwi ka rito dahil harapin mo itong mga aligasyon laban sa iyo as chairman ng Committee on Appropriation at bilang contractor, bilang party list congressman. Hindi ho ginawa. Yan ang nakitang butas ngayon ni Tiangco laban kay Romualdez. Kung yung mapapansin, si Tiangco ay malapit sa mga pamilyang yan. Pero itong si Navotas Congressman Tiangco ay mukhang sumusunod at sinusundan niya yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kapartido. Pag sumabit dito sa scam na ito, dapat panagutin, dapat managot. So yan ang pinangahawakan. So sa ngayon, tayong mga mamamayang Pilipino, meron tayong ngayong kalayaan at karapatan na alamin kung sino ang ating dapat suportahan at paniwalaan sa pag-itang ito ng malapit kay Pangulong Marcos, sa mga Marcos, Romualdez at saka Romualdez at Tiangco. Yan po yun Panahon na talaga. So, yan ang dahilan kung bakit nasabi ko at sinasabi ko ngayon sa inyo na hindi pa lumalamig ang issue sa pagitan ni Romualdez at Tiangco. Ito rin si Congressman Tiangco ang unang nagsabi na yung insertion sa budget, maling ginawang budget, ay dahil sa small committee na binuo ni Speaker at ni Saldico para nga dun sa pag-approve ng budget noong 2024 at ngayong 2025. Kaloko, talagang lumalaki ang isyong ito. Anong inyong masasabi diyan? Samantala, naku, eto na. Positibo talagang wala sa Cebu. Naloko na. Sarap buhay niyo mga mayor. 7 mga mayor at board member ng Cebu kumpirmadong wala talaga sa kanilang lalawigan nung dumating ang super typhoon na si Tino. Nung una, dinay pa ito, binabaliwala pa. Pero ngayon, kumpirmado na. At ngayon, nasa kamay ni Secretary Remulla kung paano didisiplinahin at pwedeng kasuhan ng administratibo ang mga ito. Alam na merong kalamidad, alam na panahon ng tag-ulan. Bakit nagbiyahe sila sa Europe noong October 30 hanggang November 7? Kaya ito yung pagpapatunay na hinahanap natin. Nasa ng mga mayor ng si Pangulong Marcos ay magpunta sa Cebu after mangyari ang napakatinding bagyo. Walang mayor na sumalubong sa kanya. Yung palang 7 mga mayor ay nawawala at nasa bakasyon or merong official mission kasi merong travel authority na nanggaling sa governor. Kaya pala yung governor ngayon, nung tinatanong kung ano masasabi, sabi niya hindi daw priority na pag-usapan yun. Unahin muna yung kalamidad. May punto, pero siyempre siya pala yung nagbigay ng travel authority. Na kung managot kayo. Kasi ako, personal pong paniniwala ko,
dahil ako po yung matagal na mamamahayag at alam ko yung responsibility and accountability ng mga local official. Ang mga mayor ang unang dapat magbibigay ng plano at magbibigay ng instruction sa kanyang mamamayan na nasasakupan kapag may mga warning ang pag-asa ng malakas na bagyo. Evacuation, maraming paghahanda na dapat gawin. Yun ang dapat ginawa. Ang problema, wala pala sila ng panahon yun. Paano gagawin yung, kung meron mang iniwang programa, wala sila. Sino magpapatupad nun? Siguro, sa aking sapantaha, kung nandyan yung mga mayor, yung 7 mga mayor na yan, noong panahon ng kalamidad, baka hindi umabot ng 224 plus ang buhay na nawala. Ganun pong karaming buhay ang nawala doon sa super typhoon na yan. At maraming bahay ang lumubog, maraming kotse ang nasira, at lahat ng ari-arian na gamit sa bahay na anod. Maraming negosyong nasira. So nagkulang ng paghahanda, at kung may paghahanda man, wala yung magpapatupad. Kasi nasa official travel daw sa Europe. Wow! So, matindi ito. Matindi po itong pananagutan. Good luck kay Secretary Remulla ng Department of Interior and Local Government kasi siya yung dapat magdisiplina. Alam ko at alam natin, hindi ginusto ng mga mayor na magkaroon ng kalamidad. Pero ang kanilang responsibilidad, ang kanilang pananagutan nandyan. Dahil dumating, nangyari, wala sila. Grabe. Sa huwag pamarisan, dapat maging maingat. Alam natin, itong panahong ito mula June hanggang December, tag-ulan, hindi naiwasan ang mga typhoon. Bakit umaalis ang mga local official? Para yung governor ng Isabela, wala din na dumating ang super typhoon na si Yuan. Ayun, mabuti bumalik agad. Pero wala rin siya sa Isabela. Ang Isabela isa rin sa biktima ng super typhoon. Ayun yun, di ba? Anyway, talagang walang may tatago. Malalaman natin ang mga kaganapan. Ito, tama lang na ayusin na itong national budget for 2026. Maraming kakaltasin, maraming mga pinagdududahang proposed budget ang lilinisin ng Kongreso at Senado. Baka sabihin naman ng mga tao dyan, sila naman ang mag-aayos, sila nga ang naglulustay niyan Ba, may katwiran kayo doon. Paano nga naman aayusin ng mga ponente or proponent ng mga project yung ating national budget? Baka isipin ng tao, natural, sisingitan pa rin yan para kumita sila, para magkaroon ng project. Pwede nga po. Kaya bantayan natin. Bantayan natin yung BICAM kung matino nilang a-aproban yan na walang isisingit. At ating bantayan kung sakaling merong small committee na gumagawa ng racket. Yun ang mahigpit nating bantayan. Tayo mga Pilipino, matuto na tayo. Huwag tayong basta umaasa. May boses tayo sa maraming pamaraan sa social media sa panahong ito. Tutulan ang mali. Suportahan ang tamang ginagawa ng gobyerno, Office of the President.